Ito ang hindi matanggap ng mga bulag na tagasunod. Hindi kalaban ang sumisira kay Sara Duterte. Si Sara Duterte mismo. Dahil kung talagang malinis, bakit bagsak ang tiwala? Kung talagang inosente, bakit dumarami ang tanong, reklamo at kaso? Sa pinakauling Publicos Asia Payag Survey mga kababayan, 51% na ang disapproval kay Vice President Sara Duterte at ang approval 28% na lang. Ibig sabihin mga kababayan, mas marami na ang nainis kaysa naniniwala. Mas marami na ang nadidiri sa issue kaysa sa naaaliw sa tapang. At hindi ito simpleng paninira dahil ayon mismo sa survey, 33% ng respondents ang nagsasabing impeachment issues ang dahilan ng kanilang disapproval. So, tigilan na ang script na inaapi lang si Sara. Hindi na ubra yan. Kaya mismong publiko na ang nagsasabing may mali, di ba? O, may 4 na impeachment complaints. May usapin ng korupsyon, abuse of power at may mabigat na tanong mga kababayan. 612.5 million confidential funds. At ito ang pinakamasakit. Habang hirap ang Pilipino sa pagkain, pamasahe at bills, ang nakikita nila ay isang leader na nalulunod sa isyu ng pera at kapangyarihan. Dagdag mo pa ang plunder at graft complaints at pati ang bigat ng apelyedong Duterte na nadadawit dahil sa ICC case ni Rodrigo Duterte. Sa survey mga kababayan, 15% ng tao diretsahang sinabing nakakaapekto ito sa tingin nila kay BP Sara. At habang hindi nalilinawan ng bayan, may ingay na agad sa 2028 presidential ambitions. Aba, matibay! Kaya ito ang totoong nangyayari. Hindi siya binabagsak ng kalaban. Binabagsak siya ng sarili niya pong issue, sariling kampo at sariling katahimikan sa mga tanong ng bayan. Sa dulo, tandaan po ninyo to mga kababayan, ang apelyedo pwedeng magpanalo sa eleksyon, pero hindi nito kayang iligtas ang bumabagsak na tiwala. At kapag ang bayan na mismo ang bumibitaw, kahit gaano kaingay ang trolls, wala nang kayang isalba ang katotohanan. Real talk lang.